Kung ikaw ay lampas na sapat na taong gulang at nakakaramdam ng pananakit ng katawan, hindi regular ang pagdumi o numinipis ng iyong buhok, ang susunod na 15 minuto ay maaaring magbago ng iyong buhay. Ipakikita ko sa iyo kung paanong dalawang bagay na mas mura pa sa isang tasa ng kape ay maaaring makalutas sa mga problemang akala mo ay imposibleng gamutin sa natural na paraan. Ang tinutukoy ko ay langis ng castor na hinaluan ng baking soda. Teka, bago mo isipin na isa na namang reseta ito mula sa internet, hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit kakaibang halong ito sa lahat ng narinig mo na. Ang langis ng ricino ay may espesyal na sangkap na tinatawag na ricinoleic acid na bumubuo ng higit sa 80% ng komposisyon nito. Ang sangkap na ito ay hindi matatagpuan sa kahit anong ibang natural na langis sa malaking dami. At alam mo ba kung anong nakaka-interes? May mga katangiang panlaban sa pamamaga at nakakaabot ito ng malalim sa balat. Ngayon, kapag nagdagdag ka ng baking soda sa halong ito, may nangyayaring kakaiba at nakaka-interes. Binababago ng baking soda ang pH para mas madaling makapasok ang langis sa balat. Para na-unlock mo ang mas malakas na bersyon ng mga benepisyong ibinibigay ng bawat isa kapag mag-isa lang. Sige, dumiretso na tayo sa mahalagang bahagi. Ipakikita ko sa iyo kung paano nalulutas ng kombinasyong ito ang mga problemang nararanasan ng milyon-milyong tao. At heto, magsisimula ako sa isang paksa na itinuturing na bawal ng maraming lalaki. Pero kailangan talagang pag-usapan. Ang kalusugan ng prostate. Tinatayang 70% ng mga lalaki na lampas. 50 taong gulang ang apektado nito. Kung ikaw ay nagigising ng ilang beses sa gabi para umihi, pakiramdam mo na hindi lubos na nauubos ang laman ng pantog mo. O mahina na ang daloy ng ihi mo, alam mo na siguro ang tinutukoy ko, di ba? Ang totoo, ang pamamaga ng prostate ay kadalasang sanhi ng mga problemang ito. Dito pumapasok ang castor oil na may mga katangiang lumalaban sa pamamaga. Kapag ipinahid sa tiyan, maaaring makatulong ito na mabawasan ang pamamaga sa pamamagitan ng balat. Ituturo ko sa iyo kung paano gawin ito. Napakasimple lang. Paghaluin mo ang 2 kutsara ng purong castor oil at kalahating kutsarita ng malinis na baking soda. Initin mo ng konti hanggang umabot sa temperatura ng katawan. Basahin ang isang malinis na flannel na tela. Ilagay ito sa ibabang bahagi ng tiyan, sa may bahaging kinaroroonan ng prostate. At takpan ng plastic wrap at isang banayad na pinagmumulan ng init. Iwanan mo ito ng 45 minuto 3 beses sa isang linggo. Mas maganda kung gabi mo gagawin. At tingnan mo ito. Sabi ng maraming lalaki, mas mahimbing ang tulog at mas nababawasan ang pag-ihi sa gabi kapag regular nilang ginagamit ito. Ngayon, ikukuwento ko sa iyo ang isa pang benepisyo na ikinagugulat ng marami. Ang epekto nito sa buhok. Ang pagkakalbo ay nakakaapekto sa mahigit 80% ng mga lalaki sa kahit anong antas. At hindi lang ito tungkol sa itsura ha. Malaki ang epekto nito sa self-esteem at kumpiyansa ng tao. Ipapaliwanag ko sa iyo kung paano gumagana ang prosesong ito. Ang testosterone sa katawan natin ay nagiging hormone na DHT. Ang DHT ay kumakapit sa buhok at unti-unting nagpapahina dito hanggang hindi na ito nakakabuo ng malusog na buhok. Proseso itong patuloy lumalala na parang walang balikan. Pero interesante ito, ang castor oil ay may mga sangkap na maari makasagabal sa enzyme na responsabale sa pagbabagong ito. Bukod pa dyan, sagana ito sa masusustansyang taba at bitamina E na mahalaga para sa kalusugan ng buhok. Para magamit sa buhok, kailangan mo lang baguhin ang timpla. Kumuha ka ng isang kutsara ng castor oil at isang malaking kurot ng baking soda. Haluin mo hanggang maging isang malapot na paste. Ipahid mo ito sa anet lalo na sa mga bahagi na pinakaapektado. Dahan-dahan mong imasahe ito ng 5 minuto, paikot-ikot, at hayaang nakababad ng hindi bababa sa 1 oras bago banlawan. Gamitin ito 3 beses kada linggo, laging pagkatapos maligo kapag bukas ang mga pores. At tingnan mo, mahalaga talaga ang pasensya dito. Matagal bago lumitaw ang mga pagbabago, pero maraming tao ang nagsasabi sa akin na unang humihinto ang paglagas ng buhok. Pagkatapos ay kumakapal ito at minsan may tumutubong bagong buhok.
Ngayon gusto kong ibahagi sa'yo ang isang problemang alam kong maraming tao ang naapektuhan. Patuloy na pananakit ng katawan. Para sa mga taong nakakaranas ng ganitong tuloy-tuloy na pananakit, ang halong ito ay nagbibigay ng natural na opsyon. Mas interesante ito kumpara sa mga tradisyonal na gamot na anti-inflamatoryo na maari magdulot ng problema sa tiyan at makabigat sa bato kapag matagal na ginagamit. Alam mo ba kung bakit ito epektibo? Ang asidong ricinoleic na nabanggit ko ay nakakapasok ng malalim sa mga tissue kapag ipinapahid mo ito sa balat. Direkta itong kumikilos sa mga sanhi ng pamamaga, kaya nitong bawasan ng pamamaga at sakit sa natural na paraan. At ang bikarbonato? Nini-neutralize nito ang lokal na asididad na pwedeng magpanatili ng pamamagang hindi nawawala. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin para sa mga sakit gaya ng tuhod, balikat o pulso. Pinapainit mo ang 2 kutsara ng langis ng kastor, ilalagyan ng 1 kutsarita baking soda at hinahalo. Lagyan mo ng marami sa bahagi na masakit. Dahan-dahan mong imasahe ng 2 minuto para mapalakas ang sirkulasyon. Takpan ng plastic wrap at lagyan ng katamtamang init sa loob ng 30 minuto. Gamitin ang paraang ito araw-araw sa matinding sakit o 3 beses linggo para pagpapanatili. Maraming tao nagsasabi sa akin na nakakaramdam agad sila ng ginhawa sa mga unang paggamit at lalo pang gumaganda kalaunan. Para sa madalas na sakit sa likod, itong dapat gawin. Ipahid mo ang halo sa buong ibabang bahagi ng likod. Siguraduhin natatakpan ng maayos at gumamit ng pad na pampainit sa mababang temperatura sa loob ng 45 minuto bago matulog. Ang pagpapabuti ng lokal na sirkulasyon at pagbawas ng pamamaga ay maaring magbigay ng pangmatagalang ginhawa. Sige, ikukuwento ko ngayon ang benepisyo na madalas hindi napapansin. Ang epekto nito sa pagtunaw ng pagkain. Ang mga problema sa bituka tulad ng matagalang pagtitibi, bloated na tiyan, at hindi magandang pagtunaw ng pagkain ay karaniwan pagkatapos ng edad na 40. At tingnan mo, hindi lang sila nakakainis, kundi naapektuhan din nila ang ating enerhiya, mood, at pangkalahatang kalusugan. Matagal nang kilala ang langis ng castor dahil sa mga katangian nito na tumutulong sa paggana ng bituka. Kapag ipinahid mo ito sa tiyan, maaaring pasiglahin ang sistemang nerbiyos na tumutulong sa pagtunaw nang walang problemang dulot ng pag-inom nito. Tuturuan kita ng wastong paggamit nito sa pagtunaw ng pagkain. Ipapahid mo ang pinaghalong ito sa buong tiyan mo habang gumagawa ng malalambot na paikot na galaw. Palaging pakanan, kasunod ng natural na direksyon ng malaking bituka. Simulan sa kanang ibaba ng tiyan at gumawa ng malalaking paikot na galaw para pasiglahin ang natural na paggalaw. Gawin ito ng 3 beses sa 1 linggo bago matulog. Takpan ng maligamgam na tuwalya at magpahinga ng 45 hanggang 60 minuto. At alam mo ba kung anong madalas sabihin sa akin ng maraming tao? Na gumaganda ang paggalaw ng kanilang bituka at nababawasan ng husto ang pamamaga ng tiyan. At higit pa dyan, ang pagbuti ng pagtunaw ng pagkain ay kadalasang nagre-resulta sa mas maraming enerhiya dahil mas nagagamit ng katawan ang mga sustansya at mas mahusay na nailalabas ang mga naipong lason. May ilang tao rin na napapansin ang natural na pagbawas ng timbang dahil lang sa pagbuti ng pagtunaw ng pagkain. Ngayon, may isa pang lumalalang problema habang tumatanda na kadalasang di pinapansin ng marami. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo. Laging malamig ang mga kamay at paa. Pakiramdam na mabigat ang mga binti. Labis na pagkapagod at mabagal na paggaling pagkatapos ng pisikal na aktibidad ay mga palatandaan na hindi maayos ang pagdaloy ng dugo. At tingnan mo, nakakatuwa ito. Ang castor oil ay maaaring mapabuti ang lokal na sirkulasyon kapag ipinahid mo sa balat, binubuksan ang mga daluyan ng dugo at pinapadali ang daloy ng dugo. Tumutulong ang baking soda sa paglikha ng tamang kondisyon para sa pagsipsip at pinapalakas ang epekto nito. Para mapabuti ang sirkulasyon sa mga kamay at paa, pinapainit mo ang kaunting dami ng halo at minamasahe ito ng paikot sa mga paa, kamay at binti bago matulog. Maglanang hindi bababa sa 5 minuto sa bawat bahagi, gamit ang mga galaw na papunta sa puso. Para sa mga problema sa varicose veins at sirkulasyon sa mga binti, magpahid ka ng mas makapal na layer ng halo, balutin ng plastic wrap at magsuot ng banayad na compression socks sa loob ng 30 minuto.
Ang paraang ito, kapag ginamit 3 beses kada linggo, ay maaring mapabuti ang sirkulasyon at mabawasan ang bigat at pamamaga. At hindi lang diyan nagtatapos. Malaki rin ang benepisyo ng balat mula sa halong ito. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang produksyon ng ating katawan ng collagen at elastin, na siyang mga protein ang responsabale sa pagiging matatag, elastisidad, at batang itsura ng balat. Ang castor oil ay mayaman sa mahalagang taba na malalim na nagpapalusog sa balat. Ang mga sangkap nito ay pumapasok sa mas malalalim na suson, tumutulong sa pag-renew ng mga selula at pinapaganda ang kabuuang tekstura ng balat. Maraming taong nagsasabi sa akin na nababawasan ang mga pinong kulubot at muli nagkakaroon ng kintab ang balat. Kapag gagamitin sa mukha, laging palabnawin ha? Isang bahagi ng pinaghalong langis at baking soda sa 2 bahagi ng purong langis ng nyog. Ang paghahalo nito ay nakakaiwas sa iritasyon sa mas sensitibong balat sa mukha, ngunit nananatili ang benepisyo. Ipahid ito bilang isang night serum, dahan-dahang imasahe sa loob ng 2 minuto bago matulog. Para sa mga dark spots o pinsala mula sa araw, paglagay ng kaunting dami direkta sa mga apektadong bahagi, gamit ang maliliit at banayad na paikot na galaw. Ang mga resulta sa balat ay unti-unti, ngunit tuloy-tuloy. Maraming tao napapansin ang pagbuti ng tekstura, pagbawas ng mga pinong linya, at pagkapantay ng kulay ng balat. May isang benepisyo na tingin ko ay magugulat ka. Ang epekto nito sa pagpapahinga at kalidad ng tulog. Ang stress na hindi nawawala at ang insomnia ay nakakaapekto sa milyong-milyong tao, lalo na paglampas ng 50 taong gulang. Tingnan mo, napaka-interesante nito. Ang pagpahid ng castor oil sa balat ay maaari magpasigla sa vagus nerve, na isang mahalagang bahagi ng nervous system na responsible sa pag-activate ng relaxation response. Kapag na-stimulate ng tama ang vagus nerve, nagpapadala ito ng signal sa katawan. Pinapapaba nito ang produksyon ng stress hormone, pinapabagal ang tibok ng puso, at ina-activate ang nervous system na responsabale sa estado ng pagpapahinga. Para makatulong sa pag-relax, maaari kang magpainit ng 1 kutsara ng pinaghalong ito at ipahid sa tiyan at dibdib. Mga 30 minuto bago matulog. Gamitin ang mabagal at sinasadyang mga galaw at magpukus sa malalim na paghinga habang ina-apply ito. Marami nagsasabi sa akin na mas madali at mas mahimbing ang tulog nila kapag regular nilang ginagamit ang paraang ito. Isa itong natural na alternatibo para sa mga gustong umiwas sa gamot pampatulog. Sige, ngayon ituturo ko sa iyo kung paano ihanda ang perpektong basic na timpla. Mahalagang gumamit ng bikalidad na mga sangkap. Ayos ba? Ang castor oil ay dapat cold-pressed, organic at walang chemical. Humanap ng malinaw, banayad na gintong langis na walang masamang amoy. Ang baking soda ay dapat purong-puro, walang aluminium, at mas maganda kung pangkain talaga. Iwasan ang mga baking soda na may halong ibang chemical. Ang karaniwang sukat ay 4 na bahagi ng langis sa 1 bahagi ng baking soda. Pero pwede mo itong baguhin depende sa gamit. Kung gagamitin sa mukha, bawasan ng baking soda. Para sa matinding sakit, pwede mong dagdagan ng kaunti ang baking soda. Lagi ihalo sa lalagyan salamin, gamit ang kahoy o plastik na kagamitan, huwag kailanman metal. Ang timpla ay dapat maging parang makapal na krema, hindi masyadong malabnaw at hindi rin masyadong matigas. Itago sa mahigpit na saradong lalagyan, sa malamig at madilim na lugar. Mananatiling maayos ang timpla ng ilang linggo, pero maghanda lang ng kaunting dami para masigurong sariwa ito. Tingnan mo, may isang bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Ang pagiging consistent ay mahalaga para makamit ang pangmatagalang resulta. Gaya ng ibang natural na bagay, unti-unting naiipon ang mga benepisyo. Huwag mong asahan ang biglaang pagbabago, kundi ang unti-unting pagbuti na tumatagal. Simulan mo munang ilagay ito 3 beses kada linggo at obserbahan ang reaksyon ng katawan mo. May ilan na unti-unting dinaragdagan ng dalas nito, habang ang iba ay mas gusto manatili sa orihinal na paraan. Lagi magsagawa ng sensitivity test sa pamamagitan ng paglagay ng kaunting produkto sa maliit na bahagi ng balat bago gamitin ng marami.
Bagaman bihirang masamang reaksyon, bawat tao ay may kanya-kanyang sensitibidad. Ang timplang ito ay kumakatawan sa isang natural na paraan na nakabatay sa tradisyonal na mga katangian ng ligtas at murang mga sangkap. Ang mga pare-pareho ulat mula sa mga taong gumagamit ng mga paraang ito ay nagpapahiwatig ng tunay at nasusukat na benepisyo para sa iba't ibang problema sa kalusugan. Mahalagang malaman mo may mga natural na pagpipilian para alagaan ang kalusugan mo. Hindi mo kailangang basta na lang tanggapin ang mga hindi komportabling nararamdaman na parang obligado ka. O umasa lang sa mga solusyon na madalas ay may masama at hindi ka nais-nais na epekto. Sa pamamagitan ng pasensya, pagiging consistent at mga dekalidad na sangkap, maraming tao ang nakakahanap ng malaking ginhawa sa mga problemang akala nila ay panghabang buhay na. Nagbibigay ang kalikasan ng kapaki-pakinabang na kasangkapan basta alam nating gamitin ito ng tama. Laging tandaan na maaring magkaiba-iba ang resulta depende sa tao. At inirekomenda na kumonsulta sa mga profesional sa kalusugan, lalo na kung may sakit ka, mga partikular na karamdaman o regular na umiinom ng gamot. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito, pakilik ang video para mas marami pang tao ang makadiskubre ng mga natural na alternatibong ito. Ibahagi ito sa iyong mga kamag-anak at kaibigan na maaring makinabang sa mga mahalagang impormasyong ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para matanggap ang lahat ng update tungkol sa natural na kalusugan. Hanggang sa susunod na video.